Nako, isang senador lang ang target nila ngayon, no, sa aking tsorya, no? At wari ko, yung senador na to ay talagang pag-iinitan nila. Hindi po si Bato de la Rosa, si Bato de la Rosa kasi game over na eh. Alam niyo bakit? Kasi syempre, uhulihin na siya eh. Fugitive na nga siya ngayon, no? Kakaiba, no? Sa akala ko ba, sabi ni Bonget, hindi siya makikipag-ugnayan sa ICC. 'Di ba? Ibig sabihin kasi yung soberanya natin. Ano nangyari, no? Pag tinanong mo sila, sabihin nila namin, ay di naman kami yan eh. Pero pag pinabayaan mo isang bagay na hindi ka sang-ayon at pinabayaan mo isang bagay, eh ganoon din 'yon. Halimbawa ganito. Oh, diyan anya sa bakuran ko ha, bawal magwalis. Ha, pinagbabawal ko. Any pagwawalis ayoko. No? Tapos nalaman mo may nagwawalis doon sa bakuran mo, pinababayaan mo. No? Parang ganun lang yon, no? Kaya ito po si Bato po ay aarestuhin na po ng basahin natin. Itinuturing ng fugitive from justice si Sen. Ba't tignan mo, nakipag-ugnayan na talaga sa tayo, no? Di okay lang yan. Sige, okay lang yan. Alam niyo naman, ang puso, ang budhi, hindi nasisinungaling eh. Alam niyo, kahit gaano kasama ng ugali ng isang tao, ha? At gaano kagalit siya dun sa isang partido, kaya DDS o sa isang religion, darating ang panahon ang makapagpapasya sa atin yung konsensya natin. No? Uusigin tayo ng konsensya natin. Iisipin natin, ay tama pala, oo, mali pala yung ginawa nila kay Bato. Bagaman galit kami kay Bato, ayaw namin si Bato, pero mali pala yung ginawa nila kay Bato. Darating panahon niya, ang mali ay mali, tandaan nyo, pag isang bagay, maraming galit, maraming tumututol, ibig sabihin mali. Hindi dahil sa mali ang paniniwala nila. Ibig sabihin, may mali talaga sa sitwasyon. Ito, Sen. Bato de la Rosa ayon sa Department of Justice, DOJ. Inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Bida na ipinaaresto na si Sen. Bato, National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa PNP bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Nakakakilabot, no? Nakakakilabot galing sa International Criminal Court. Talagang tuwan-tuwa, walang pakialam ang International Court dito. Tuwan-tuwa sila madampot si Bato, pero wala silang pakialam dito. Anong gagastusin? Anong gagawing yung pagpaparaan ng hulihin dyan? Wala silang pakialam. Sa madaling salita, para tayong inutusan ng ICC. Hulihin nyo yan. Ulihin nyo, kalahin nyo, dalhin nyo sa amin sa ibang lahi. Parang ganun po ang lumalabas po. Di ba? Ang nakakasama ng loob, ha? Parang ganito eh. Wala akong pakialam kay Bato, parang ganyan. Wala akong pakialam kay Bato. Yung Pilipinas, yung lahi nito, yung may pakialam kami, ang sama sa dibdib, ang sakit po. Ang sakit po sa dibdib ng ginagawa nila po. Ewan ko bakit saan nila kinukuha yung ganyan. No, eto pa, tingnan nyo ha. Lacson, ito pa, binastos. Tila binastos dito si Pia Cayetano. Makikita mo talaga pag may katwiran eh. Makikita mo talaga pag nanghingibabaw yung galit. No? Ako, kahit nagagalit minsan ako sa isang tao, nag-iisip ako, teka muna, munting ka alam mo, huwag kang magalit. Mag-isip ka. Sa bagay, kahit magalit ako ng todo, may Panginoon naman ako eh. Ibig sabihin, nakakapag-relax ako, nakakaisip ako ng tama. Kahit sa kaligitnaan ng galit ko, nakakapag-isip ako ng tama. Galit na ako. Nag-iisip pa rin ako. Hindi ako nawawala ng katwiran. Basahin natin to pinost ni Ping. Quote of the day. Quote of the day no? Quote of the day. Ibig sabihin, masumunod kayo sa aking quote. Minamanipula ko yung utak nyo na ito ang quote of the day. Di ba? Parang ganun no? Di ba? Ganyan siya. Pakiramdam niya lang yun. Akala niya namamanipula pa rin yung mga tao. Wala man lang nangamusta sa amin. Okay. Alam niyo naman kung kanino, wala siyang patungkol sa sino pangalan niya, pero alam niyo naman kung wala nangamusta sa amin. Alam naman kung sino yan. Pag tinanggi niya, wala naman ako siya sabing pangalan eh. Ka-impertinentehan yan. Di ba? Hindi na uso yung ganyan. Wala naman ako binabanggit na pangalan eh. Pag sabihin mo yan, pagkasuhan ng laban. Halimbawa, kakasuhan ka. Pwede mo sabihin, wala naman akong pangalan binabanggit eh. Pero kung budhi ang pinag-uusapan, tao na ang nakarinig sa'yo, hindi ka na makakasuhan, si Pia Cayetano yung tinutukoy mo. Ito. Paano ba naman kakamustahin ang mga masayang nagkakainan, nagkakape, at naka-FB Live para mapagbintangan ng minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado? Pinagduktong-duktong niya lahat ng sitwasyon sa isang sentence, binuo niya. Yan si Pinky. Una, sabi niya, paano ba naman kakamustahin ang mga masayang nagkakainan, nagkakape at nag-FB Live? Ang pamantayan niya pala para kamustahin ang isang bagay, kailangan hindi muna magkape, magkainan, mag-FB Live. Yung pala pamantayan niya, mga kaibigan.
no? Sa madaling salita, yung bahay mo, inalisan mo, pansamantala, dahil nagtatrabaho ka, iniwan mo muna yung mga anak mo, pati yung mga lola mo, nanay mo, iniwan mo muna, na narinig mo, nagkaroon ng problema sa bahay mo, no? Nakita mo, anak mo nagla-live, nagkakape, no? Saka mo lang pala sila kakamustahin, pag hindi mo sila nakita nagkakape at nagkakainan, no? Yung palang pamantayan ngayon, no? Ang galing, no? Sa kanya lang yon, siya lang bumuo nun sa isip niya. Sila lang gumagawa nun. Ang totoong pamantayan po, pag ano man ang mangyari, good or bad do sa isang senado, masunog man ang bahay mo, ano man mangyari, kakamustahin mo dahil kakulig mo yan, kasenador mo yan. Ganun ang natural. Ayaw nyo na lang aminin na hindi kayo nangamusta. Sa madaling salita, bugso ng damdamin nyo na hindi kayo nangamusta, ibig sabihin, talagang wala kayo sa loob. Walang pakialam kayo sa kanila. Yun lang yun. Umami na kayo. Kung ako, isa lang sabihin ko, kaya Pia Cayetano, pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo nangamusta kasi kamali ako, pero sorry. Kasi yung araw na yun, masama loob namin kasi nakudita kami. Dapat gano'n na lang, aminin nyo, matutuwa pa sa iyo sambayan ng Pilipino eh. Hindi pa kayo nagpapaka-plastic. Diba? Ang dami nyo pang rason na kailangan daw, pamantayan niya kailangan ibig sa kayo pangangamusta ito ha, hindi nangamusta lang, umiyak na si Pia Cayetano. Hindi umiyak si Pia Cayetano dahil kinamusta, hindi sila kinamusta. Mali yun. Sila na nakaisip na naman nun. Yung isip nila, pinaniwalaan nila, pinagkalat pa nila para paniwalaan ng iba. Sila na nakaisip nun. Yung sitwasyon nila, hindi umiyak si Pia Cayetano dahil hindi siya kinamusta. Bahagi lang yun ang nangyari sa kanya na hindi siya kinamusta. Ang iniyakan niya, yun nangyari sa kanya sa Senado. Hindi dahil sa kinamusta siya. Kasi pinabababaw nila si Pia Cayetano. Iyak ka, hindi ka lang kinamusta, iyak ka na. Walang sinabi si Cayetano, umiyak siya dahil hindi siya nangamusta. Bahagi lang yun sa sinasabi niya. Sabi niya, ni kinamusta, hindi niyo kami namusta. Bahagi na lang ng kwento niya yun. Dahil hindi siya umiyak dahil hindi siya kinamusta. Umiyak si Pia Cayetano dahil like kabarilan, nagipit siya. O scripted man yun, hindi. Wala na tayong pakialam doon. Basta si Pia Cayetano, umiyak siya, hindi niya alam kung scripted yun o hindi. Yun lang yun. Ang ginawa nila, tinukso nila, bakit? Kasi blue ribbon na si Pia Cayetano. Di ba? Narrative na nila. Lahat ng trolls, 10,000 trolls, nag-a-attack yan na. Siyempre, inosente, uy, sama na ako trolls. Inosente, hindi naniniwala sa trolls. Kung ano marinig sa social media, naniniwala na rin siya. Yun ang gusto nila. Di ba? Ito pa. Ayan. Kaya yan si Pinky, di ba? Sabi ko sa inyo, ito kailangan, si Pinky opinion niya yan, wala tayong magagawa dyan. Pero, mali. Huwag mo pagsamasamahin ng isang bagay sa gusto mo, iparinig sa amin. Pigsasama-sama mo eh. Yang sinasabi mo kamustahin, hindi yung pamantayan mo siguro yan. No? Ang pangit pala, no? May kaibigan ka na kailangan kamustahin ka bago ka makamustahin, dapat di ka muna mag-FB Live. Nag-FB Live yun dahil uso ngayon talaga ang Facebook. 'Di ba? Akala niya siguro sa panahon niya 1990s, pag nasusunugan, nagkabarila, wala nang mag-live. Syempre, wala pa social media eh. Yun ang kaparaanan nila. Saka yung panahon na yun, nagkaputukan, yun yung panahon na kung sabi mga bodyguard sa labas, may mga pulis, okay naman, kampante naman sila, hindi pa naman sila gipit. Pero nag-aala pa rin sila kasi may putukan. 'Di ba? Tumansya kayo, no? Okay, dito na po mo dumako tayo dito at talagang Bato de la Rosa aarestuhin na nga. At hindi ko alam kung paano ito si sabi ko sa inyo, mentor ni Cayetano si Pinky. Ngayon, sa ginawa sa kapatid niya ni Pinky, ewan ko lang, baka palagang ka na ni Senator Alan Cayetano. Kung ako, kahit mentor ko to, naging mentor ko si Lacson, naging mentor ko. Kung ang kapatid ko, o kaya niyurakan yung nangyari sa amin nung senador, na dapat wala naman talagang sisihan doon, no? Dudahan meron, pero sisihan wala, no? Ibig sabihin, kung ako, kahit mentor kita, sabihin ko sa'yo, kita, sosoplakin kita. Sabihin ko, Lacson, ano sinasabi mo sa kapatid ko? Ano gusto mong palabasin? Nagda-live kami, nagkakapiyan kami? Siyempre, ano gusto mo? Hindi kami magkape? Hindi kami uminom doon? Natatarantan na sa umpisa? Hindi naman, ang pagtarantan naman, 15 minutes lang eh. 15 eh. Pag nagkabarilan ka, 15 minutes, kinakabahan ka eh. After nun, wala naman nangyari sa'yo, okay ka na eh. Pero may kaba ka pa rin. Hindi naman all the time nanginginig ka eh. Yun yung gusto siguro palabasin nila, all the time nanginginig ka.
Gusto nila, patakot-takot ka, wag kang mag-FB Live, wag kang kumain, wag kang magkape, doon ka lang nagmumukbang sa Senado. No? Yun ang gusto nila. Bago ka nila kamustahin. Di ba? Kaya ibig sabihin, ang gusto nila palabasin, kaya hindi ka nila kinamusta, Pia Cayetano, kasi nag-FB Live daw kayo, kumain muna kayo, nagkape kayo. Imagine, yung necessity ng pangangailangan ng tao bilang isang tao nagugutom na uhaw, tsaka pag sa bilang isang defense mechanism mo, sa sarili mo, magma-live ka, mag-FB ka, nililibang mo sarili mo, tinutulan nyo pa, ay hindi na maganda. 'Di ba? Walang pinagkaiba doon sa isa sa Anticlair, 'di ba? Pati Diyos nilalait, pati Diyos hinahamak, biruin mo. Yun daw tinatawag ni Cayetano, Lord, mahilig tawagin ni Cayetano. Biruin mo yun, hindi ka makapupun doon, 'di ba? Grabe, 'di ba? Yan sila, 'di ba? Kasi mo, DDS ginigipit nila, sinusunod nila. O eto na, dito tayo kay Jimmy Bondok sa kanyang paliwanag dito. At ito ay malaman at masustansya din to. Paniniwala sa sinasabi namin at bagamat magkasalungat po ang mga paniniwala na That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are run away. Sila Ramon Mitra, parang ganyan, ano? Si Juan Ponce Enrile, Rene Sagisag, no? Nung nakikita mo sa TV, parang hindi tao, no? Para silang nakalutang sa katotohanan, ano? Pero nung nakilala ko po iba, halimbawa si Rene Sagisag, address this so, nung naging teacher ko siya sa political law, no? Sa Consti 1, taong-tao, ang hilig makinig sa awitin, tapos aminado siya, dilawan siya, pero nung nagpapalitan naman kami ng aming mga pananaw, parang hindi naman siya na-offend sa iba kong paninindigan, no? Kasi tao po talaga kami, maniwala po kayo, tao kami. Pinagmumukha po nila ngayong demonyo si Alan Cayetano. Alam niyo po, hindi naman perfecto si Alan, pero this is a man of God, no? Hindi, biruin mo, nilait nila si Alan Cayetano, lalaitin pa rin yung Diyos na tinatawag, iba na. Alam mo, hindi ginawa ng DD supporter yan. Kung paniniwala niya si Digong, ginawa yan, o sige, ginawa ni Digong. Pero yung mga supporter ni Digong, hindi ginawa yung bagay na yan. Nilait ang Panginoon Diyos. Yung reliyon, tinira reliyon ni Kibuloy, tinira reliyon ni Joel, tinira reliyon ni Marcoleta. Biruin mo, reliyon titira nila, di ba? Pero yung reliyon nila, di titira ng mga DDS, kasi may respeto sila sa Panginoon Diyos. Di ba? Sila wala na, pati mga pinklawan. Yan ang inaano nila. Yan ang sinasabi nila. Yan ang pinagmamalaki nila, di ba? Matagal ko nang kilala yan, aninindigan sa totoo. Pero ito ulitin ko sa mga bago. Dami kasing bago nang kikinig ngayon. Daming bago. Pasensya na kayo. Sa mga luma, siyempre alam nyo na. Pinapayuhan ko lagi, ito po ay hindi po to. Ito reaction lang, opinion lang tong sa akin. Hindi po tayo galit, hindi po tayo nagbabanta. Tono ng pananalita is style. Bahagi na ito ng ating estilo sa dito sa programa natin, no? At ito, para active lagi tayo para maging atentibo ang inyong kaisipan, no? Meron pa siyang mga faults. Siyempre, lalo naman ako, no? Pero po yan si Alan, kung sa blood control lang, yan naman maniwala kayo, hindi po nila makakontrol yan. The same goes for the people we do not agree with, no? Halimbawa, sila Zubiri ngayon, tsaka sila JV, medyo gumigitna ng konti. Tao po yun. Huwag naman po nating balahurain. Hindi mo si Jinggoy, hindi mo nagsasalita laban sa presidente. Nagsalita ba yan? Hindi mo ginagawa. Di ba? Hinuhukay. Kasi bakit? Pinagtanggol niya si Bato, di ba? Doon sa may opisina niya, tinago yata doon. Doon muna, hindi naman tinago. Doon naglagi. Sa di ba? Kita nyo? Grabe, no? Lahat na natutuwa mga pinklawan, tamo lahat ng DDS, ganyan, nakukulong, may kaso. Ang kinaso sa kanila, hindi naman batay doon sa ginawa nila. Di ba? Hindi kayo nakakalata mga pinklawan. Alam ng mga pinklawan yan. Matatalino mga pinklawan. Ang karamihan sa mga pinklawan, matatalino. Yung iba, sobrang talino, nakalimutan na ang Diyos. Di totoo lang. Totoo. Kasi kung may Diyos sila, tandaan nyo hindi ganyan yan. Oo. Hindi lahat ng pinklawan sobrang matatalino yung mga alam nila nangyayari. Kung sino may mga mali at tama. Kaso nga lang, galit sila sa mga DDS. Kailangan nilang gawin yan. At yung mga loyalista, wala kaya aasahan dyan. Yeah? Yung mga loyalista na, alam din nila ang katotohanan. Oo. Alam din nila Kailangan gawin yun.
Malay nyo, pagdating ng araw, pumanig din sa atin, no? Right now, siguro, Ibig mo lahat may kasalanan. Tatanungin kita, ikaw loyalista, tanungin kita, lahat sila may kasalanan? Ang Pink Lamang wala naging kasalanan. Kayong mga loyalista wala naging kasalanan. Mga politiko nyo wala. Perfect lahat, no? Ang lahat na madumi, lahat mga lumalaban. No, lahat. Jimmy Bondo, si Mike Defensor, Mike Marcoleta, lahat na senador. Di ba? Sila lahat ma-perfect. Di ho ba? Try nyo si Tulfo lumaban. Tamo, pati si Tulfo pag-iinitan na. Kaya nga ayaw magsalita niyan, tahimik lang kasi napag-iinitan sila eh. Grabe, no? Obvious na sila, no? Grabe. Biruin mo. Tumakbo kayo, presidente, senador, binoto kayo ng taong bayan nakiusap sa inyo. Tapos ito isusukli niyo sa taong bayan, yung sakit, ito ako. Halimbawa, presidente ako, o senador man ako. Maraming ayaw sa akin, syempre. Lalo presidente ako, ayaw sa akin, syempre, ng mga DDS. Syempre, ayaw sa akin. Ito gagawin ko. Hindi ko pag-iinitan amo nila. Mamahalin ko pa rin ang mga supporters niya. Kahit ako, galit na kayo sa akin, mahal ko pa rin kayong lahat. Wala ako ididemanda sa inyo. Di ba? Patutunayan ko, natatrabaho ako, patutunayan ko. Sa kabila ng pagpapatunay ko, lahat ng ginagawa ko, mali pa rin ako sa inyo, Diyos na bahala sa inyo. Yun lang yun, napakasimple. Diba? Kahit mapopolitiko man, hindi ko ipapatuloy. Ba, ako presidente, ako senador, nakita ko nagbubunga nga si Mike Defensor, nagbibintang si Mike Defensor sa paniniwala ko. Pababaya ako si Mike Defensor. Okay lang Mike Defensor, okay lang yan. Mas kasi mas matibay ang patunay, kesa yung sinasabi. Mas patutunayan ko. Kung ako senador, ako leader, gagawin ko, magpapa-hair follicle ako. Bakit? Papahiya ko lahat sila. Hindi lang pa-hair follicle, patutunayan ko na ito ginagawa ko. Hindi ako para magiganti. Siguro kayo na lang magiganti kayo sa akin. Pero huwag niyo ako sasaktan siyempre. Huwag niyo akong paplanuhin. Yung bunganga lang, papalagpasin ko yan. Yan ang tunay na leader. talagang totoo yung sinabi ni Mings na nananalangin siya. Hindi ko sinabi si Bongit yun, Meron siyang napagtanto-tanto. Ayan po natin siya kasi journey niya yun eh. Yun yung journey niya bilang tao. Si Senator Loren, isipin nyo naman po, nanindigan lang siya sa paniniwala niya. She doesn't have to be right or wrong. I don't think there's absolute right or wrong in senatorial factions. Meron bang right and wrong doon? Wala naman po. Kawawa naman, pati ba naman mga larawan sa, pero kasi ang sa akin, ang view ko doon, pader nila yun di ba? So kung gusto nilang ibaba yung litrato ni Loren, wala po siyang magagawa, wala rin tayong magagawa. Pero yung meaning behind that, yung pagbaba, parang inappropriate. Pero again, karapatan po nila yun. Galangin na lang po natin. Pero suportahan po natin si Senator Loren Legarda. Pati si Loren, di ba? Kumampilan sa kabila, tahimik na naman. Tahimik na naman si Loren. Wala naman siya sabi, hindi naman lumalaban. Pinagbintangan nila. Ay, grabe na. Binayaran at niya yan. Lahat na lang binayaran sa inyo. Hindi siya nag-ima nagsasabi kasi binayaran. Binayaran kasi yan. Hindi nag-iisip yun. Hindi nakapag-aral ng yun. Ang pagbabayad, tanda, sa kukuha ng bayad yan? Pera ng bayan? Sa tingin mo, magnanakaw sila, Vice President, may pondo? Binabudget taon-taon yan. Diyan kinukuha sa mga insertion, allocable yan. Kung may pambayad sa vlogger, kung sakali. Kukunin mo, may allocable ka, papagawa ka 10 tulay, papagawa mo lang isa lang. Yung 9 na tulay, kakurakutin mo na. Para yung pera mo, may pambayad ka sa mga tauhan mo. Yun ang sasabing bayad. Ibig mo sabihin, lahat binabayaran yan? Binayaran reliyo ni Joel Villanueva. Dami nun, milyon yun. Binayaran kay OJC, milyon yun. Binayaran INC, milyon yun. Binayaran Muslim, milyon yun. Kung kukumputin mo, binayad ni Sala, trilyon. Dahil kinumpit ko isang gabi. Kinumpit ko Bayad daw INC, bayad daw kay OJC, bayad daw mga ibang Muslim, bayad daw mga vloggers, bayad daw ibang congressman, bayad daw sila Senator Marcoleta, bayad daw sila Sara. Kinumpit ko Alam mo ilan? 18 trillion 18 trillion? Utang ng Pilipinas na yun. Sa kukuha ng pera si Sara, 18 trillion para pambayad lang ganun. May diferensya. Sipin, kinumpit ko isang gabi. Kung binayaran lahat pala itong mga to, lahat ng kasama, lahat ng DDS binayaran, yung mga supporter binayaran din, aabot ng trilyon Oo. Buwan-buwan pa, monthly Oo. Sa kukuha ng pera si Sara. Sa kukuha. Ay, naknante, ting naman. Mayaman pa kay Elon Musk.
Mas pambabayad lang, ha? Di ba? Impossible. Impossible. Tapos si Hindi. Nakita ko lang yun doon sa isa na nagkakalat ng fake news. Ewan ko saan niya kinuha yung computation na yun. At maraming naniwala. Senator Cheese Escudero, napatunayang tama pala. Tama naman pala yung interpretasyon niya ng forthwith na dapat naman pala tinitake into consideration ang mga surrounding circumstances, no? Na hindi naman siya yung sinasabing agad, no? Ibig lang sabihin po, titingnan mo yung mga circumstances, tapos it may be longer or shorter depending on the circumstances. Sabi po ng Supreme Court. Ibig sabihin, there's a wide latitude or wide discretion given to the senators, no? As respected by the judiciary, di ba? And should be respected by the executive. So, wala pong problema kay Cheese, di ba? Pero ilang buwan po ba siyang, pinaulanan ng laging, di ba? Dapat patas kayo. Oo, patas kayo. Ako, halimbawa ako, presidente ako, senador ako, wala akong tinatago. Kahit batikusin niyo ako, okay lang ako. Tama si Senator Marcoleta, anong sabi niya sa doon sa mga page na Facebook page na naninira sa kanya. Okay lang, basta kilala ko kayo, pero hindi ko kayo paparusahan. Hindi ko kayo didemanda. Yan ang leader. Marunong tumanggap ng mga batikos at kritisismo sa isang mamamayan. Bakit? May karapatan sila. Kumbaga sa isang restaurant, may karapatan kami kung ba't may langaw yung kinakain namin. Hindi mo sasabihin na ba't may langaw to? Sasabihin mo sa amin, wag ka magreklamo, may langaw yan, kumain ka. Wag ganon. Kami may karapatan dun sa kantin na kinainan namin o sa restaurant kung may langaw yun o may gagamba yun sa kinakain namin kasi binayaran namin yun, kakainin namin yun. Ganon din dapat ang mga politiko na kaupo ngayon, mapapresidente man, mapinakamababang posisyon. Di ba? Maliban nila kung bantaan kayo, syempre wag naman yun. Di ba? Wag naman kayo pagbantaan na. Pero i-criticize kayo, dapat tanggap niyo yun. Dapat kasama sa sinumpaan niyo yung tungkulin. May papatong pa ng Biblia sa kamay. Hindi, manunumpa ka bilang presidente, may papatong yun. Alam mo kamay mo sa Biblia Alam mo ba't pinatong yung kamay mo sa Biblia? Na kapag napasa ilalim ka sa kautusan ng anuman nasa loob ng Biblia, hindi na ibig sabihin para sa akin. O ano ba utos ng Biblia? 'Di ba? Magpakumbaba ka. Ang pagpapakumbaba, yun yung pagtanggap ng mga kritisismo. Grabe. Hindi, pasensya kayo ha. Style natin yun ha. Dito bantaan, opinion to. Pero chore-chore, halo-halo. Yung dalawa pong Villar, si Senator Mark, di ba? Tsaka Senator Camille. Magkakasama po sila. Kami, actually, sa kwarto ni Alan, nung pinagbabaril yung Senado, ang dami din pong nagduda sa kanila, di ba? Ang daming nagbash sa kanila. Pero nakita nyo naman, nanindigan naman sila despite the alleged, no? Mga balita lamang of legal threats, no? Pero nasan ba sila? Dito pa rin, di ba? Di naman tumataob. Tao po yan. Yan ang theme. Yan po ang tema nitong usapan natin. Hindi na. Wala na po tao-tao sa kanila po, boss. Kung ano yung nagawa, ako kung matinong pag-iisip ko, ako loyalista. Minura mo si BBM ko, magagayat ako sa'yo. Mumurahin to. Pwede kita mamura din. Pwede kitang magawa ko. Pero yung pagkakarelayon mo, yung paglahat ng mo, sisisihin ko, iba na yun. Pati pagkatao, pakukulong kita, demanda kita. Iba na yun Iba na ho. Oo. Tao po yan. Bakit hindi po natin sila suportahan din hanggat nariyan sila? Kasi, at kapag wala na, di wag din naman natin Tandaan nyo, ang taong bayan, kinakampihan niya yung mga naaapi. Kaya totoo sinabi ng Panginoong Jesucristo ang inaapi, inaangat. At ang angat, ibinababa. Hindi nagkakamali yan sa lahat ng panahon. Mula na nag-exist ang tao sa mundo, hanggang ngayon, bukas magpakilanman, ang salita ko iisa. Kaya wag yung tutulan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na yung bagay na yan, na napakaloob na nasa inyo ngayon yan. Yan nagpapakataas kayo, ibababa yan. Palagay natin si Duterte nagpakataas dati, ngayon binaba si Duterte. Pero kayo naman nagpapakataas, ibababa naman kayo ngayon. At yung binababa nyo, itataas naman yun. Yan ang algorithm ng mundong ito. Kaya pinagpaunang sabihin ng Panginoong Jesucristo yan sa Biblia. Maski science, meron yan. Maski paniniwalang India, meron yan. Yung mga tatawag na karma, mga ganon, meron yan. Lahat, medical, meron yan.
Di ba? Kasi tao po yan. Oh, may defense mechanism yung halaman niya eh. Oh, halaman niya, yung makahiya nga pag ginanon mo, titiklop eh. May defense mechanism eh. Kung una ko sinabi tungkol sa sarili ko na baka nalilimutan niyo pong tao ako, no, na kung pagsalitaan ako ng iba kong mga dating kaibigan, para na lang po akong poster na dinodrawingan ng pentel pen ng bigote. Oh, kasi walang katwiran eh. Pero ako, marinig nila ako nangangatuwiran ng ganito. Hindi makakausad yung mga yan eh. Hindi yan makakausad. Dahil hindi nila kayang salansangin ang tunay na katwiran. Hindi po ako litrato, tao po ako. Tama. Tao po kaming lahat. No? At hindi ko alam ba't nalilimutan po natin magpakatao. Si Senator Jinggoy, baka loyal na kaibigan, tahimik lang siya, no? Niyaan niya lang si JB, yung kapatid niya, sa sarili niyang opinion, no? Pero si Senator Jinggoy, siya pa nagbigay ng kama kay Bato nung walang mapuntahan. Di ba? Kinukup niya po si Senator Bato doon. Kasi mas malaki ang opisina ni Jinggoy, laki ng opisina ni Senator Jinggoy. Pero ngayon, may kinakaharap na naman siya na brother charges na matagal na pong nakabinbin, tapos biglang magically nabuhay, no? Ito po ulit, ang paalala ko, tao po kami. Lalo naman po yung mga senador, no? Si Senator Rodante Marcoleta, minsan siya na lang po ang may gasolina sa kaluluwa ba? Siya na lang yung nagsasalita. Hindi, siya na lang ngayon ang matapang sa salita. Siya ang lumalaban sa lahat ngayon. Di ba? Ganyan po yan. Lahat sila perfect, pinklawan, wala makikita sa kanila mali. Loyalista, wala makikita mali sa kanila lahat. Pati politiko nila, wala mali. Lahat walang mali, pati sa gabinete nila, walang mali. Ang galing, no? Dinaig nila pala si Kristo, no? Mas nagmumukhang makasalanan pa si Kristo sa kanila, no? Kaysa sa kanila. Ganyan sila. Yun ang lumalabas, ha? Yun ang dating sa amin. Diba? Kasi bakit? Kapag ang isang tao, puro na lang mali ang nakikita sa isang tao, lumalabas, wala kang pagkakamali. Ganun yun. Biblically, scientifically. Diba? Tama? Lahat na lang pinapansin mo, lahat na lang mali ko. Mali ka. Mali ang DDS siya, mali yan. Lahat na sasabihin niya, mali sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka nagkakamali. Pag sinabi mo sa sarili mo, hindi ka nagkakamali, talagang isang napakalaking kasinungalingan kagad yun. Sa bagay. May saysay doon. Tapos, kung barabarahin po ng kabila at kung gawing katatawanan, para pong hindi na tao yung tingin sa kanya. I really object to that. I oppose that. Napakabait po na tao niya si Senator Marcoleta. Parang parkada nga yan kung makipag-usap. No? Kahit kanino, kahit sa press. Hindi, galit sila kasi nga ibubuko yung flood control eh. Galit sila, kala nila kalaban eh. Galit sila, ganyan yan. Pag wala silang makuhang idea, sabihin bayad. Bagbayad. Pag si Chavit Singson na napakayaman, ubod ng yaman, hindi na sabihin bayad. Sabihin nila naluloko. Ganun yun. Tatlo lang yan. Bayad ka, nasisiraan ka ng bait, o kaya akla ka. Yan, tatlo yan. Una, nasisiraan ng bait yan. Pag mayaman ka, kasi sabihin, ay mayaman si Chavit, di pwedeng bayaran yan. Sabihin mo, siraan ng bait yan. Pag mahirap ka naman, hindi ka naman mayaman, malamay defensor ka lang, sabihin, bayad ka. Pag mayaman ka naman, may kaya ka, kagaya ni Pulong, may kaya, syempre, ikaw, presidente, naging fiscal tatay mo, mayaman ka. Hindi na sabi akla siya. Sabi, juding siya, juding. Ganyan yung mga yan. Lahat ng yang pang-asar lang, pero walang kabuluhan. Makita niyo naman, it's very candid. At yung mga paninindigan niya, mula pa nung, di ba, may mga ABS-CBN issues dati, he was strongly bashed. Dahil syempre, media network ba naman ang kalabanin mo? But he was trying to be on the right side of the law. Tapos, kumbanatan, parang hindi tao. Di ba? Grabe yung kultura po natin na nalilimutan po natin na tao po kami. Pati po yung partner ko ni si Atty. Bobet Torrio. Tamo, yung mga pinklawan ba nagturo sa kabataan na maging magalang kayo? Maging magalang kayo kahit kanino? Hindi. Wala. Binabastos nila reliyon ng mga senador. Yan ang tinuturo nila. Hindi nila rektang tinuturo, pero yun ang kanilang sinasabi at na-adapt ng mga tagasunod nila. Di ba? Kung i-bash ng mga tao, akala nila parang hindi tao.
Senator Bongo, kaibigan kong malapit, wala pong ginawa kundi magmalasakit, no? Wala pong ginawa kundi maghanap ng paraan na paigtingin ng medical assistance tuwing may lalapit tayo ng mga kamag-anak na biglaan na lang may 1 million na bill sa ospital na hindi nila inaasahan. Di ba? Biglang ngayon, kakasuhan din ng ng foreign court. Joel Villanueva po. Si Joel Villanueva, dati ko nang kilala yan, nakaka-basketball ko po yan. Alam niyo, pag nakausap niyan, magugulat kayo, parang may kausap lang kayong yung kaklase. Kahapon, no, nakita kami ni Joel sa Senado. Susuot na sila ng impeachment na robe, no, as senator judges. Lapit ako sa kanya, boss, sabi ko, pucha, sabi ko talaga, pucha, kasi tao nga kami. Tao kami. Hindi, ayaw ng mga pinklawan yan. Ang gusto ng mga pinklawan ganito. Ayaw ng pucha. Ganito. Oh, umupo ka sa table. Yatake mo ang table. Umupo ka. Magbasa ng libro, nakakatalino. Magsalamin. Ganyan-ganyan pa social effect. Gets nyo? Pero pag isang natural, hindi naman didis, ha? Atake yung upuan, upo na lang siya, sasalampak na lang siya, tataas pa paa niya. Ayaw ng mga pinklawan yun. Nababasusan sila doon. Yan ang mundo ng dalawang klase. Yung isa nagpapakataas, yung isa natural nagpapakababa. Yung isa, manggugubat. Yung isa, lumaki ng aircon. Nasa bahay, mayaman. Tapos na pag-aaral, lakas na. Yung eskwela niya, sikat na sikat. Yun naman kinukuha ng mga pinklawan. Hindi lahat. Sabi ko, boss, pucha, spooting na spooting Sabi ni Joel, no, naka-robe, no. Siyempre may press, kaya patahimik lang. Sabi niya, pucha, boss, mukha akong kortina, boss. Mukha akong kortina. Gumagano siya. Nakakatuwa di ba? Tapos sabi ko, boss, ano yan? Ano na to? Totohanan na. Sabi niya, hindi, basta ano lang tayo, tuloy-tuloy lang. Trabaho lang talaga, sa totoo lang tayo. O bakit? Sasabihin po ba ng hindi tao yun? Ang tagal na kasi ni Joel Villanueva na poster. Kala nyo si Tesdaman lang siya, kala nyo si ano lang siya, yung sa kanilang religious, he is a religious leader. Pero tao po yun. Tao po si Joel Villanueva. Ano yun? He's a regular guy. So, Manang Amy Marcos, alam nyo, nung kahit mataas na tao siya, nung nagpunta kami sa Kuala Lumpur at sa iba pang mga lugar, para lang siyang yung ate, ganun. Ate, Jimmy, nakita ko yung yung pinost mo. Maganda yung sinabi mo, pero ikaw correct ka pa niya. Pero sigurado ka ba na ganito yung ganyan? Tao. Alam po, yung iba sa inyo, syempre, may mga distrust. Hindi ba nila paniniwalaan yan? Huwag mo sasabihin yan, Sir Jimmy Bondok, sa mga taong nagsisimba lang pagka gusto nila. Pagkaya na ibang pinklawan. Nagpapabasbas lang sila sa pare kapag kagustuhan nila. Handaan nyo yan. Hindi sa kagustuhan ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, sambay mo siya araw-araw eh. Diba? Ang katuyan ng mga yan, sa bahay na lang ako, kahit di na ako magsimba. Kaya yan ang nagiging resulta sa kanila. Oo, nagiging silang hindi makatao na. Kaya nga siya sabi ni Jimmy Bondok, tao lang kami. Sila nakalimutan na nila siguro, tao lang tayo. Marunong masaktan tulad ni Pia Cayetano. Hindi, aapihin nila yan. Paiyak-iyak pa, drama-drama pa daw. Biruin mo. Meron pa nga nilalait yung mga yan eh. May sakit, may sakit, matanda na. Di ba si Mel Daldea, may sakit, matanda na, arte lang daw. Saka nakakita 80 anyos mahigit, nag-aarte lang. Hindi na makalakad. Biruin mo, pati pagkatao ng isang tao, ginanon mo na, ay wala na. Sabi ng Biblia, pag ang isang tao nilait na ang Espiritu Santo at ang pagkatao ng isang tao, wala na. Senator Amy, sa inyo na yun. Ako, hindi ko naman i-correct yan. Bahala na kayo dyan. Pero sa nakita ko, kung si Amy po ay nag-a-acting lamang, napakagaling niya namang umarte. Kasi parang ang tagal niya ng naninindigan. So, at saka parang isinuo niya na yung pagka-Marcos niya. Parang halos, kumbaga kung may mana pa yan, parang hindi na siguro tatanggap ng mana yan. Pero tao po yun.
tao, pero kung banata natin tungkol dun sa mga, ano niya, kung minsan physical attributes na yung maganda naman si Senator Amy. Pero kung banatan, parang, kaya ako nagpapaalala, huwag niyo po isukong pagkatao niyo para sa politika. Huwag niyo pong gawin yan. Kasi po, we can die anytime. Alam mo, yung si Senator Alan, kung minsan nag-propose siya ng mga religious quotes, hindi po siya nagpapakabanal. Ang gusto niyang gawin, ipaalala sa inyo yung inyong humanity. No? Nabanggit ko na sana lahat ng senador kasi baka nalilimutan ko yung lahat sa Brave 13. Hindi ko naman sinadyang isa-isayin sila. Pero yung si Senator Alan, tao po yan. Senator Pia Cayetano, by the way, kasama na. Si Senator Pia yan, ating ate bukod kay Amy, ha? Si Senator Pia, she was the one reaching out to the government officials nung nagkakabarilan. Siya yung tipong, everyone calm down, ako yung magtatawa. Kaya siya galit na galit nung sinigawan siya ni Matibang. Bilhin mo, sinigawan ka? Antindi. Nasa gitna ka ng komosyon. Kaba, sisigawan ka? Yan ang sasabi ko sa inyo. Yung power sa kapangyarihan, nakakalimutan mong pagkatao at may Diyos nakakalimutan mo. Si Matibang. Si Marcoleta nagpapakumbaba yan. Nakikita mo yan, kakamayan ka pa, hingi ng sorry, ganyan, pag nagkamali siya. Itong mga to, never ginawa yan. Di ba si Terriela ba yun? Nakaraan, kinamayan niya pa. Nagkamali siya doon kasi, di ba, yung bago pala siya maging senador. Si Jinggoy, nilapitan niya, kinamayan niya, biniro niya, di ba, sabi niya kay Jinggoy, ship ka na. Di ba, pati kay Tulfo nga, alam ko, nilapitan niya pa yung nagkasagutan sila ni Tulfo Di ba? Ganun si Senator Marcoleta. Sila, wala niyan. Makikita mo talaga reflection ng isang relihiyon sa tao magpapakumbaba Si Cayetano lumuluhod. Si Robin, Muslim. Makikita mo talaga pag may Diyos sa buhay Bagaman nakakagawa ng kasalanan. Pero pinagiging dapat ng Panginoon Diyos. Tao din yun. Tao din yun. Kahit na galit po kayo sa kanya ngayon, tao din yun. Siguro lang po may forces beyond him na hindi niya makontrol. I'm not saying I like him. I don't think he's on the right side of the argument. Pero tao din po yun. Pero si Senator Pia, tingnan nyo naman yung pagmamalasakit na ginawa sa amin. Nagbabarilan na siya, nagtatawag. Hindi siya sinasagot. So, syempre, si Senator Alan, nagsabi na I think we're under attack. Di ba? And lastly, si Senator Bato, our client. I assure you na hindi guilty si Bato. Pero, sige na, let's assume na may chance na guilty siya kasi nga, yun ang paniniwala ng iba. Okay lang, it's our job to prove his innocence. No? Pero while he is not proven... Alam mo sabi ng Panginoon Diyos, huwag ka maghihiganti. Nakalimutan na nila yun. Ang Panginoon Diyos, right time. Sa kay Noah, sumakay ng barko lahat, 8. Yung manugang niya, sumakay ng barko ba? Tapos na tayo, kwento ko na lang. Hindi sila pinababa ng Panginoon Diyos sa loob ng 370 days. Mahigit 1 taon. Bakit di sila pinababa? Kahit umupa na ang umulan nyo ng 40 days and 40 nights. Umupa na pero hindi pa rin sila pinababa. Okay na yung tubig pero may baha pa rin. Bakit di sila pinababa? Kasi alam ng Panginoon Diyos kung kailan sila papababain. Diba? Kailangan. Upa na yung tubig, upa na yung tubig. Sumadsad na sa bundok ng Ararat. Wala na yung tubig. Pasimula nagsisibol yung mga halaman. Hindi pa rin sila pinapababa ng Panginoon Diyos. Bakit? Ang Diyos nakakaalam kasi ng right time. Kaya ano ibig sabihin ko? Ang Diyos pag kumilos, right time. Kaya yung mga nanlalait ngayon, sa mga nanlalait sa mga yan, DDS, walang mga Diyos yan. Yung isa pa, artista, sabi, wala daw Diyos yung mga 13 senador. Right time ang Panginoon Diyos humatol. Yung sinasabi nyo, nilalait mo yung Diyos si Cayetano, right time ang Panginoon Diyos na humatol. Ang sa madaling salita, Diyos na bahala sa inyong lahat na nanlalait. Tandaan nyo, ang Panginoon Diyos may paghatol. Hindi ngayon, pero may tinakdang araw yan. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman at komentaryong punong-puno ng karunungan at isang talakayan na makabuluhan ng lesson learned at dito marami kayong nalalaman at masustansyang pag-uusap. Ganito lang talaga tayo magtanghal, punong-puno to ng marami kayong laging kakaibang maririnig na bago sa pandinig nyo. Hindi lang science, pati Biblia, halo-halo, politika. No? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.